Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ating ngang matutunghayan sa channel nito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Okay, diretso na po tayo sa balita dahil kay Coach Oli, bida ang balita. O ito, unahin natin. Ha? Ang isusunod na huhulihin ni Torres si Abalos. Sana nga, sana. O, tingnan natin. Sinampula ng Police Regional Office 7 of Row 7 ang dalawang individual na umano'y nagpakalat ng fake news sa social media. Ito ay matapos silang sampahan ng reklamong paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Ayon kay Police Regional Office anong Director, balita? Police Brigadier General Redmar. Anong balita? Sinampulan nitong pulis na ito, sinampulan ng kanilang departamento, itong dalawang vloggers na nagpapakalat ng fake news. Okay? Hindi ko nga alam kung itong mga vloggers na ito ay kasabwat o kakampi nila. Hindi po tayo nagbibintang, ha? Kasi alam naman natin, talagang gusto lang nilang mag-sample. Hindi, itong ginawa nilang ito, ako'y naniniwala, hindi sila ang sinasampulan. Ang sinasampulan niyan, Team Duterte vloggers. Itong dalawang vlogger naman na ito, hindi naman ata kilala. I really don't know them. Okay, wala po akong balita. No? Hindi po sa minamaliit natin sila. Kaya lang, hindi po yun ang issue. Ang issue dito is itong nagpapakalat ng maling balita about Duterte. So ang target dito talaga, ang gusto talaga nilang sampulan, Duterte. Dati pa naman kahit nga si Mayor Rama nagkaroon ng warrant of arrest. Ganun po sila. Okay? Basta dumikit ka sa Duterte. Okay? Baka pati kasambahay ng Duterte, baka pati driver ng Duterte, talagang gipitin. No? Mas lalo na ito mga at alam naman natin na maiinit sila. Yan, andyan po. Ayan po ang proyekto ni Marcos at ni Claire. Eliminate Duterte. Eliminate yung mga kampon ni Duterte. Ika nga, ganyan na sila. Wala na sila. Ano ba project nila? Meron ba silang inaayos na tulay? Meron ba silang inaayos na tren? Meron ba silang inaayos na mga negosyo na kung saan ay papasok ang maraming mga negosyante at magkakaroon ng maraming trabaho? Meron ba? Wala naman nakikita. Anong nakikita nyo kay Marcos at kay Claire? Di ba? Di nga natin alam. Baka mamaya, maging first lady pa yan. hindi naman sa ganun. Pero, ang nito, ano bang nakikita natin kay Marcos? Kung hindi, paghabol sa mga Duterte. Kung hindi man ang Duterte, mga kaalyado ng Duterte. Lahat ng focus nila, Duterte, 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 Duterte. Pati itong mamang pulis na ito, Duterte na rin. Di ba? Ranan. Kaugnay ito sa ipinakalat na video ng Sinulog Grand Procession, subalit pinalabas na protest rally ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Online kasi ito, so hinabol natin yung... So talagang diniinan niya. Online kasi ito, kaya hinabol natin at sinundan natin yon. So ibig sabihin, mag-iingat kayo mga vloggers ng Duterte kasi nasusundan namin ang inyong online. Di ba? Yan yung sample Warning shot yan. Warning. Alam namin kung saan kayo nagbablog. Alam namin kung saan kayo nakatira. Alam namin saan niyo ginagawa yung inyong vlog. Ganon. Warning yan. Nako, digital footprints, di ba? Sige, sinampulan namin itong dalawang vlogger kayo. Hindi pa kayo titigil kakablog ng Duterte. Parang ganon. Pero kung ako tatanungin nyo, hindi ako hihinto.
Eh, ano ba tayo? Ha? Tayo ba, ewan ko sa inyo. Magpapatakot ba tayo? Sinundan natin yung mga digital footprint at yun, kung sino yung mga tao na nagpapakalat nga ng mga video na kung saan itong mga video na ito ay sinasabi nila na doon sa isang lugar ay maraming taong nagpo-protesta. Subalit hindi naman pala, kundi itong mga video ito ay mga edited lang at dinadagdagan ng kung ano-anong mga applications, yung background at saka yung narration na nagdudulot naman ng kalituhan sa ating mga kababayan. Kalituhan daw kasi yung hindi naman daw rally ng Duterte, itong dalawang vlogger, sinabi rally ng Duterte. Talagang concerned sila, no? Nagdudulot ng kalituhan yung hindi naman rally ng Duterte, ginawang rally. Pambihira. Sir, hindi ka ba nakakabalita na tumataas ng gutom sa Pilipinas? Dumadami na ang adik, dumadami ng road rage, ang dami ng patayan sa kalsada, ang dami ng itakan sa kalsada, ang dami na nagkakasuntukan barilan sa kalsada. Ang uunahin mo, yung nagbalita ng hindi naman rally ng Duterte, ginawang rally. Hindi nga namin alam kung talagang Duterte vlogger siya nag-ano na yan eh. Pambihira naman yung focus talaga natin. Itong mga problema dito sa mga Team Marcos they major in the minor and they minor in the major. Anong ibig sabihin? Yung mga importante, hindi nila inaasikaso. At ang inaasikaso nila ay yung mga hindi importante. Iyaan po ang Team Marcos. Bayan. Sinabi pa ni General Maranan, seryosong paglabag ang pagpapakalat ng fake news dahil may epekto ito sa tiwala at kaligtasan ng publiko. Doon naman sa mga tao na naghahangad ng kaguluhan. Doon naman sa mga tao naghahangat ng kaguluhan, panik at kalituhan. Hindi kaya nervous yan? Hindi kaya ninenervous lang kayo? Hindi kaya nagpapraning lang kayo? Tigil-tigilan nyo. Baka nasosobrahan ng amo ninyo ng multivitamins. Baka kung ano-anong iniinom ng amo nyo multivitamins. Baka napapraning. Kaguluhan, panik. Kasi ganun di ba? Tanungin ko kayo, mga kalalakihan, umami na tayo. Ito totoo. Pag tayo ng babae, di ba? Guilty ka pag uuwi ka ng bahay, parang akala mo yung misis mo kung ano nang tingin sa'yo. Di ba? Bakit? May gitarantaduhan kang ginawa di ba? Parang ganyan din May kagaguhan silang ginawa kinidnap nila si PRRD. So lahat ng tingin nila, lahat na nagbablog, nagko-create ng panic, lahat nagke-create ng kalituhan, lahat nagke-create ng kaguluhan. Hindi po ganun. Dati na yan. Hindi ka pa siguro pinanganganak, sir, pati ako. Hindi, wala pang vlog nung ako. Ganyan na yan. Napapraning lang kayo. Wala naman ng gugulo Dati naman na may nagrarally. Kaya nga may EDSA 1, EDSA 2 yun ay paglabas ng puso. Legal po yun. Nasa batas po yun. Anong tawag doon sa Bill of Rights? Freedom of speech. Freedom of the press. Baka naman napapraning lang amo mo. Sige, sabihin, bawas-bawasan ng pagkainom ng multivitamins. Pambihira, Panic and kalituhan, huwag nilang gawin yan sapagkat meron silang nalalabag. Anong nalalabag na batas? Di ba? Wala naman. Hindi ko alam. Ang rally ba nakakalabag ng batas? Campaign period ngayon, natural, magrarally. Batas. Bukod doon, nakakaperwisyo ka ng mga inosenteng tao. May mga nagka-cancel ng appointment, may mga hindi pumupunta doon sa lugar na yun kahit may mga official and personal transaction sila dahil akala nila totoo yung mga pinopost na ganun kalaki yung crowd. So, ganoon. Hindi ko nagki-create daw ng panic, yung dapat pupunta ron, hindi pumupunta doon sa lugar, siguro may meeting, hindi sila attend ng meeting. Kasi akala nila, according to you yan, nasa text, akala nila ay totoo yung mga pinopost na ganoong kalaki yung crowd at naabala at nabuko. At bukod dyan, yung mga resources ng ating mga kabayan ay nasasayang. Hindi nag-a-attend ng meeting kasi kung paano kung malaki talaga crowd.
Iisipin mo, yung spokesperson ninyo, nuknukan ng sinungaling. Ang nag-rally lang daw ay 60,000. Sir, ikaw ba naniniwala doon sa spokesperson mo? Isipin mo, Davao pa lang, 100,000 na. Tapos sasabihin ng spokesperson nyo, 60,000 lang ang nag-attend ng rally sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Hoy, tayo naglolokohan. Ngayon, sir, kung talaga kayo ng mga pulis, ito yung tanong kasi marami naman akong kaibigang pulis, matitino sila eh. Gaya nga ng sabi nila, naiinis na rin sila, hindi lang sila makapagsalita dahil bawal magsalita. Diba? Marami tayong pulis na mga matitino, saludo sa inyo. Pero kayo ba naniniwala sa ganung 60,000 lang? Kung kayo talaga ay seryoso sa paghuli sa fake news, dapat hinuhuli ninyo yung spokesperson ninyo. Fake news yun eh. Saan ka nakakita 60,000? Ano yun? Sa recto ba? Binili diploma nun. Di ba? Hindi marunong bumilang. Davao lang, lagpas na 60,000 eh. Buong Pilipinas nagrally. Kaya alam mo, wala namang problema sa atin eh. Walang problema kung tayo ay magsasampa ng kaso para doon sa mga fake news. Okay yun. Actually, matutulungan pa nga kami mga lehitimong vloggers eh. Ang problema natin, pag ang nasasampahan ng kaso, ang hinahabol lang ay parating Duterte. Katulad niyan, yung sinasabi mo, ang hinahabol mo ay parang pinalabas na Duterte rally. Diba? Puro tayo Duterte. Papakitaan ko kayo. Mamaya, after nito, itong topic na to, yung susunod, another fake news. Tingnan ko nga kung kayang hulihin ni Torre. Diba? Torre, hulihin mo yung spokesperson nyo. Sinungaling. Di ba manggaling manghuli si Torre? Ayaw nyo ng fake news. Ipokrito ba kayo? Nagtatanong lang. Double standard ba kayo? Walang problema. Hulihin nyo. Hulihin nyo rin yung mga fake news na yun. Kasi ang problema, ang nakikita nyong fake news, pag tumatama doon sa boss nyo na napapraning, na hindi natin alam kung anong tinitake na multivitamins. Tapos fake news pagka Duterte, pambihira. Naglolokohan tayong ganyan. Sino maniniwala sa inyo? Kaya buong Pilipinas, walang naniniwala sa inyo. Ang nagiging salita ninyo is ampaw. Bakit ampaw? Ang tingin nila sa mga ganitong klaseng balita, ipokrito. Naaabala at bukod dyan, yung mga resources ng ating mga kababayan ay nasasayang. Babala ng Pro7 sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon sa social media. Maaari silang makulong ng hindi bababa sa 12 taon. Ayun. Basta tatandaan ninyo. Okay? Tatandaan ninyo. Kasi nananakot eh. Hindi bababa sa 12 taon ang pagkakulong. Walang nagdesisyon na agad sila, sir. Anyway, okay yun. Basta ikulong nyo rin yung nagpe-fake news. Tanong ko sa inyo, naniniwala ba kayo sa spokesperson ninyo na 60,000 lang? Fake news ba yun? Naniniwala kayo sa spokesperson ninyo na ang sinabi, yung naiiyak na pulis, nagpupunas lang ng pawis? Ang paghabol sa mga nagpapakalat ng fake news ay alinsunod na rin sa kautusan ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbella. Sinong huhuli sa mga vlogger? Si Torre ulit. Kaya ba niyang hulihin ni Torre si Abalos? Bakit? Mamaya ipapakita ko. Isa pang fake news yon si Abalos. Bill Leia Ilagan. Sige, next topic. Pakita natin ngayon si Abalos. Eto, kay Abalos. Tingnan natin ha. Ano sabi ni Abalos doon sa campaign niya? DILG Secretary.
O, anong accomplishment niya? Numerous high-profile arrests such as Alice Guo and Apollo Kibuloy. Fake news hindi. Torre, hulihin mo to. Ha? Hindi hindi niya nahuli si Pastor Kibuloy. Sumuko. 'Di ba? At hindi sa kanya sumuko. Lahat nga sila ligaw eh. Ultimo. Ultimo. Si Torre hindi niya alam. Di ba? Ultimo si Torre hindi niya alam. Na sumuko na si Pastor. Pati si Abalos. Sa isap. Sa isap sumuko si Pastor. Ngayon, di ba fake news to si Abalos? Ngayon, kaya niyong hulihin? Habol kayo ng habol sa fake news. Kaya niyong hulihin ang bossing ninyo? Torre. Ang dapat mong hulihin si Abalos. Isunod mong hulihin. Ano pang accomplishment niya? Sabi niya, top performing cabinet official with rating of 93%. Naniniwala kayo doon? Ako, hindi. Sige, tanong ko, lagay niyo sa comment section, naniniwala kayo doon? Bahala kayo, naniniwala kayo, karapatan niyo yan. Diba? Sa mga bashers ko, alam ko maniniwala. Pero naman, 93%. Considering, kahit hindi niya sinabi to, hindi ako maniniwala. Hindi ako maniniwala. Pero, dagdagan pa natin. Pinake news nga niya, siya raw ang nakahuli kay Pastor Kibuloy. Alam ng buong Pilipinas, nakita ng buong Pilipinas, nakablog yun buong Pilipinas. Pati mainstream media. Sinusubukan niya pang i-fake news. Paano tayo maniniwala na 93% nga siyan? Para ka nga nilalaglag na eh. Ako sa tingin ko nilalaglag ka na. Abalos, bakit? Lahat na lang ng bus, halos kanto-kanto, may billboard ka. Pero yung ratings mo sa survey, hindi pa rin tumataas. Kahit rating ng Duterte, kahit rating ng kampo ninyo, ng Team Bangagers, o rating ng kung ano-ano pa. Sa lahat ng rating, hindi ka lumalabas. Kulelat ka. Kahit anong klaseng rating. Wala ka. Nakapaskil ng pagmumukha mo sa buong Pilipinas, yung rating mo hindi pa rin tumataas. Kasi alam nila fake news ka. Hindi naman ikaw ang nakahuli. Credit grabber ka lang. Di ba? Kung ako nga sa'yo, magagalit ako eh. Sa mga kakampi mong Team Alyansa. Bakit? Team BBM. Parang nilalaglag ka. Isipin mo yung mga kasamahan mo lumabas na sa ibang survey. Hindi, sa ibang survey, talo sila. Pero sa ibang survey, lumalabas sila. Pero ikaw, kahit anong survey, hindi ka lumabas. Bay na, paano ka Abalos? Partida ha? Lahat. Yung pagmumukha mo, kalat na sa Pilipinas. Wala pa rin nangyayari sa'yo. Abay, makaramdam ka naman. Makaramdam ka, Abalos. Ano bang tinitik mo multivitamins? Medyo bawas-bawasan mo kasi parang hindi ka na nakakaramdam. Di ba? Ramdamin mo naman. Ayaw sa'yo ng mga Pilipino. Sige nga. Lagay nyo rin sa comment section. Fake news ba ako? Kayo ba? Gusto nyo to si Abalos? Kahit yung mga team Marcos, ayaw sa'yo eh. Pati mga bashers ko ayaw sa'yo. Isipin mo, kahit sa naku, wala kang nilabasang survey. Abalos. Gumising-gising ka na. Torre, tingnan ko tapang mo. Tingnan ko kung ipokrito ka. Tingnan ko sa mga kapulisyan kung ipokrito sila. Tingnan ko kung ipokrito etong TRICOM. Yan lantarang fake news. Yung spokesperson pa ng pulis, fake news din.
Ba't di nyo imbestigahan? Ba't hindi nyo rin kasuhan? Mukha kasi kayong Duterte. Ah, ang kaya nyo lang kasuhan, yung kaya nyo na gusto ninyong i-eliminate. Ano? Duterte. Yun lang naman ang issue dito eh. Dahil gusto umupo ng amo nila dyan sa TRICOM, maging next president. Kaya lang yung tambaluslos na yon, ang ora nun, parehas ng ora nitong si Abalos. Kahit anong gawin, si tambaluslos, nuknukan ng hiling magpaayuda, hindi pa rin tumataas sa rating. Eto naman si Abalos, nuknukan na gustong ipaskil ang pagmumukha sa buong Pilipinas, hindi pa rin tumataas sa ratings. Pareha sila eh. Ayaw sa kanila ng taong bayan. Bakit? Ay, kayo na maglagay. Kayo na maglagay sa comment section. Sa tingin nyo bakit? Ako lang ko ako tatanungin. Because people know that they are hypocrites. Yun lang. Next topic po. Okay, next topic po natin. Gagawan ng monumento sa Netherlands si PRRD. Boy, sana maganda yan, maganda. Pakinggan muna natin yan. Mensahe na lang po, BP, sa mga supporters ni Tatay Digong. Kasi itong lugar na to, tinawag na nilang Duterte Park. Uy, palakpakan naman. Ganyan po kaastig ang Duterte. Isipin mo, yung tapat ng ICC, gagawing ang pangalan ay Duterte Park o daig, no? Hindi katulad nung kay Ninoy Aquino nung naging presidente sila, saka sila pinalitan ng pangalan ng airport. O, di ba? Eto naman ngayon, buhay pa, pero gagawa na ng lalagyan pa ng monumento. O, sige. So araw-araw pupunta sila dito para pagbigay ng moral support kay Tatay Digong. Mensahe na lang, BP, sa kanila. Oh, well, yes. Usually, napapangalan ang mga parks at mga kalsada pag simba ko lang, patay na ang tao. But Wag naman, wag. Hindi, alam mo nanonotice nyo, how they treat PRRD. Karamihan, si Pinoy, ganun sumikat nung namatay. Kahit si Cory nung namatay, doon lang marami nakipaglibing, di ba? O ganyan ang style nagiging bayani pagkamatay. Pero to si PRRD, ito yung living hero. Yun nga, gagawan pa ng Duterte Park ito kahit buhay pa. I'm happy that even if President Duterte is still alive and well, he already has a park. And it is in The Hague, in the Netherlands. Yeah. So parang sikat na sikat ka, no? Pilipino ka pero meron ka ng astig, no? Ganyan ang Pilipino. Ganyan ang tatak Duterte. Isipin mo, Pilipino ka pero may nakapangalan sa yung park dyan sa Netherlands. Uy, maganda yan. Some sort of pwede ba tawagin pseudo park kasi hindi naman talaga totoo na Duterte Park, no? Dito sa the Netherlands. Pero sigurado ako, knowing my father, he would want na yung Duterte Park na yan ay nasa loob ng Pilipinas at hindi sa loob ng wala sa dahil. Ayan, sabi niya, yung ganda yung sinabi ni BP Sara na knowing my father, kasi talagang itong tatay niya talagang, sa katunayan, ayaw niya nga bumabiyahe ng malayo. Hindi niya gusto itong mga puti. Sa totoo lang, di ba? Alam naman natin lahat yun. No? Kung meron siyang chance, gusto niya yung Duterte Park na yan ay sa Pilipinas. Nung nasa Hong Kong kami, yan po yung huli niyang mga sinabi sa amin. Alam niyang huhulihin na siya pag umuwi. Ayan po, hindi fake news yan kasi marami namang nagbalita niyan. Nadinig lang namin personally or marami namang naka-vlog na vloggers, no? So, na-video nila yan, naka-live yan. Sinabi niya na alam niyang huhulihin na siya at kung sakali man nahulihin siya ay patayuan na lang siya ng monumento. Di ba? Itabi kay Rizal. Of course, alam naman natin na talagang palabiro si Tatay Digong. No? Pero yun eh.
yung respect ng taong bayan kay PRRD is the same respect na ibinigay kay Jose Rizal, no, ng mga Pilipino. Okay, talagang minahal siya eh. Eh, actually, sa tingin ko, mas minamahal pa nga ito si Tatay Digong dahil syempre mas widespread ang pagkalat ng balita ngayon compared dati dahil sa social media, and at the same time, talagang mas maraming tao ngayon. Ngayon, ang kalat ng pagmamahal kay PRRD ay hindi lang sa Pilipinas, buong mundo. And wala talagang nakagawang Pilipino na gano'n na politiko na minahal sila. It's not because of the sport, may nakuha silang ginto, nag-champion sila sa sports. Ito'y politika. Bibihira po kasi talaga sa Pilipinas yung minamahal ng isang politiko. Dahil alam naman natin gaano kadumi ang politiko, no? Ang politika sa Pilipinas. Pero itong si Tatay Digong, ako, I think it's safe to say na sabihin na yung birthday ni PRRD ay pasok na yan sa Guinness Book World of Record dahil talagang walang selebrasyon na nangyaring ganun ever sa buong mundo na ganun kalaki na ang isang tao ay nagbe-birthday, na buong mundo ay nagdidiwang habang buhay pa, ha? Hindi patay, habang buhay. Ganyan po. Kaya siguro yung mga praning diyan sa Malacanang hindi ko alam kung ano ang mga pinag-iinom na multivitamins kaya siguro napapraning dahil nakikita nila lahat ng idinidiin kay PRRD todo-todo pero tumataas pa rin ang pagmamahal ng taong bayan. So ituloy nyo lang. Ako, bagamat yan yung nagsasuggest ay Pilipino yan Duterte Park, pwede mangyari yan. Ako, in all honesty, and this is my opinion, maraming galit sa ICC. Marami po. Okay? Maraming bansa ayaw sa ICC. Palagay ko, isa sa sisira sa imahe at posibleng tumapos sa mahina ng kapangyarihan ng ICC ay si Tatay Digong. I honestly believe that. Masisira ang ICC pag hindi nila ni-release si Tatay Digong because the world knows, even the international media, even especially the international vloggers, naniniwala sila tama ang ginawa ni Tatay Digong at ang pagkakaaresto sa kanya ay kidnapping. So, pag sumakay ang ICC sa politika, masisira sila. Masisira ng tuluyan ng ICC. At ang nakagawa lang niyan, si Tatay Digong. Ang galing. Isipin mo, nasira ni Tatay Digong ang mga adik, nasira ni Tatay Digong ang mga makakaliwa at mga komunista, mga NPA, at masisira pa ni Tatay Digong ICC. Ganyan po kalakas si PRRD. Talagang pagpatungkol sa pang-aabuso ng kapangyarihan at pang-aapi sa iba, susugpuin ni Tatay Digong. Next topic po tayo. Tingnan natin tong balita na ito. Davao dadayain. Ito binalita ng Nightline News sa Facebook. Ang sabi niya, tingnan, COMELEC paraphernalia nakita sa isang residential area sa Buhangin, Davao City. Bakit merong paraphernalia ng COMELEC di umano dyan sa Davao? Sinasabing ito ay mga Starlink satellites o satellite transmitter na gagamitin umano ngayong May 12 national at local elections. Ilang concerned citizens ang nagpaabot ng kanilang pagkabahala na maaaring magamit ito upang mandaya ngayong darating na eleksyon. Matindi po ito, ha? O yan, binalita po ito ng Nightline News. Bakit merong paraphernalia sa isang private resident? Ano ang plano dyan? Ito ba? Kalampagin lang natin ang COMELEC. Dapat ipaliwanag nila ito. Kasi ito, kung lumalabas ito at titingnan lang natin at face value, di umano'y parang gagamitin ito pandaya sa Davao.
Baka mamaya tamaan yung mga local politicians, local candidates natin diyan sa Davao. Baka magkadayaan diyan. Pero bakit merong, di umano ulitin natin, COMELEC paraphernalia. Ibig sabihin, gamit nyo. Gamit nyo. Gamit ng COMELEC. Bakit nandiyan dyan? Bakit napunta dyan? Ang daming tanong. Kayo ba naglagay dyan? Kung hindi kayo naglagay dyan, bakit sila nagkaroon ng ganong gamit? Oh. Saan sila nakakuha ng ganong gamit? Oh. Bakit may ganon silang gamit? Dapat sagutin ito ng COMELEC kasi kung hindi, ito ay talaga magmimistulang, posibleng hindi lang isolated case. Posibleng sa Davao lang nahuli. Baka mamaya gagawin din sa ibang lugar. Diba? Kaya napaka-importante rito na ipaliwanag. Hindi ito pwedeng kaysa mag-concentrate kayo dyan sa mga fake news na wala namang kinalaman sa ekonomiya ng Pilipinas, mag-concentrate kayo doon sa meron talagang lalim or meron talagang pakinabang sa mga Pilipino. Dahil if ang concern natin is election, yan po ay may connection sa gutom gutom ng mga Pilipino at ekonomiya natin. Imagine ninyo, magkamali ka ng boto, gutom ang buong Pilipinas, milyon po nagugutom. Bigyan ko kayong halimbawa, tumaas ang hunger rating nung panahon ni Marcos dahil maraming nabudol. Kinumpare yung tatlong presidente. Pinakamalaking gutom nitong panahon ni BBM. Pangalawa, si Pinoy. Huli kay PRRD. Kinumpare silang tatlo. Kaya nga, one mistake could lead us to bad economy. One mistake could lead us to hunger. So yan ang asikasuhin ninyo, hindi yung mga vloggers, nakafocus lahat kayo sa Duterte, sa mga vloggers. Wala po. Walang pakialam ang taong bayan dyan. Alam mo, Marcos, kaya ayaw ka ng taong bayan kasi gutom sila. That is the main reason. Bukod na lang doon sa mga kine-question na bangag ka, bukod na lang doon sa kine-question na pinakidnap nyo si PRRD, bukod pa yun. But the main reason, especially doon sa mga laylayan nating mga kababayan, nasa Class A, Class E, yung gutom nila. Yan ang number one problema ng mga Pilipino. Kaya ayaw ka, Marcos, ng Pilipino dahil gutom sila. Kaya